find yourself struggling to choose between continuing college or working to support yourself financially? That's what we're going to talk about in today's podcast. Hi, I'm Hazel, a full-time college student and a scholar. Hi, I'm Alicia, full-time college student and a customer service representative. Today, I am Arman, full-time college student and also a tutor and freelancer. And welcome to the first ever Chikahan session with Voxcast. Dahil dyan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kaya nga Hazel, so meron akong question, and Arman, are you grade conscious? In my case, oo, syempre. Kasi feeling ko, kaakibat yun ang pagiging scholar. Since may kailangan akong ma-maintain the grade and kailangan consistent. Okay, and how about you, Arman? Are you grade conscious? In the past, yes, I am grade conscious. But later on, I realized that I am only putting so much pressure on myself. Parang masyado kong sinasagad yung sarili ko na mag-work about my grades. Kahit na hindi ko talaga siya kaya or talagang pagod na ako mentally and physically. So, yes, in the past, conscious ako about grades. But later on, I learned to accept na whatever I can do in the present, kung ano man yung magawa ko sa subject na to, yun na yun. And kung ano man yung ibigay sa akin ng professors ko na grade, I'll accept it. As long as pasado siya, okay na yun. I think that's What about you? Sa akin naman kind of, because kapag ikaw yung nagbabayad ng tuition fee mo, may guilt sa inner self mo na kailangan mag-excel ka. Hindi naman talagang as in 99-100%. But kailangan din deserve naman ng pagod mo. So sa akin, kind of. Pero how do you perceive grade-conscious students? Ako ba muna? Okay. In my experience during my field study, marami akong nakilalang students na grade conscious. As in, makikita mo pa lang sa dedication nila, makikita mo pa lang sa manner ng pag-study nila sa pag-aaral, from seat works to exams, talagang dedicated sila. Pero, meron ding side na nalulungkot ako. Meron akong, ito, share ko lang sa inyo Meron akong nakakausap dati na student na talagang super conscious sa grades niya. Talagang, as in 1 or 2 points lang sa exam, medyo nalulungkot siya. So, natanong ko siya, bakit ganyan yung reaction mo? Sinabi niya na pinipressure siya ng magulang niya to achieve more than yung tinatawag na average. So, in my view, grade-conscious students can be either amazing students, talagang magagaling, talented, and there is also a side na parang they are just doing it because they are pressured by their parents to do so. What about you, Hazel? Ano ba tingin mo? As a grade-conscious student myself, feeling ko yung sa akin, driven lang ako kasi nga scholar. Driven ako to do better, driven ako na maging competitive because of my scholarship. Pero siguro, kung hindi ako scholar, magiging normal na estudyante lang din ako kagaya ng pag-aaral. Kasi ayoko rin sabihin or i-pressure yung sarili ko na maging ganito ka, kailangan ng maging ganito para lang ma-accept ako na kung sino man. Gusto ko, komportable ako sa posisyon, pero ayun nga, dahil scholar ako, it is what it is, I guess. How about you? Ayan, sa akin, yung mga grade-conscious students kasi, bilib ako sa mga perseverance talaga nila na mag-aaral. So, there's lahat kasi ng bagay, I always see it as a positive and negative, either. So, yung positive kasi sa pagiging grade-conscious student, syempre nag-excel ka. So, kaya nga tayo nag-aaral, not only to learn, but also to excel. Kumbaga, pero minsan bonus na lang talaga na may honors ka. Depende din kasi sa household kung paano talagang in-instill ng parents sa mga bata na kapag may honor ka, ikaw na yung the best or dapat sa class ninyo is top 1 ka, di ka nawawala sa top. Or meron din parents na, which is sa amin, yung parents ko is, okay lang kahit anong top ka, kahit top 1, top 2, minsan wala. Lalabas pa rin tayo after recognition or after graduation. So for me, yung negative naman dun is yun nga, sabi ni Arman kanina, pinipressure mo yung sarili mo to be on the top. Tapos kapag hindi nag-fall into place, is madidismaya ka sa sarili mo. Magiging hard ka sa sarili mo na bakit hindi ko kaya ganito, ganyan. So, but let's
enjoy naman yung pag-aaral. So, di ba, dapat nag-enjoy, kahit natututo, papasok sa school, dapat nag-enjoy din tayo. Kasi yun yung balance talaga sa buhay. Hindi laging aral, dapat may enjoyment. Siguro yun talaga yung downside kapag masyado kang grade conscious. Kasi sa dami mong efforts, kapag hindi mo nakamit yung feeling mong deserve mo, hindi mo na ma-realize na, ay, ang dami kong nagawa. Hindi mo na ma-appreciate yung efforts na ginawa ko. Totoo. So, naniniwala ba kayo kung ano yung effect ng grades sa future natin? Or meron bang epekto yung mga grades natin sa future careers or future path natin sa buhay? Para sa akin, wala naman sigurong major effect yung grades. Pero yung natutunan mo all throughout your careers habang nag-aaral ka. Kasi parang doon din naman nakasalalay yung grades mo. So, yung grades kasi, grade is just a number, nakikita naman lagi natin yun. Pero, meron pa rin kasing determining factor yung grade, lalo na kapag depende sa industry na papasukin mo. Pero at the same time, kung paano mo nakuha yung grades na yun and kung ano yung natutunan mo, kung ano yung nilalaman mo, I think yun yung pinaka-important. Grades. Okay, so grades may effect pa siya sa future. Depende siguro sa industry, sabi nga ni Hazel. May narinig daw sa radyo one time na in-interview yung isang HR person. Sinabi niya na sa grades daw kasi, kung mataas ang grades mo, ibig sabihin nun, masipag ka. Okay, kung ano yung disiplina na natutunan mo sa eskwela, pwede mo siyang madala sa workplace and mag-i-excel ka sa workplace dahil dala mo yung dala mo yung ability, dala mo yung skill, dala mo yung mga bagay na nagpa-excel sa'yo sa school, pwede mo siyang madala sa workplace. So, in some cases, yes, grades can affect, pero meron din namang mga cases na hindi naman. Nagdedepende lang talaga sa kung ano yung kaya mong gawin. Hindi sa grades mismo. Tama. I strongly agree kay Kuya Arman. Kasi, I'll be biased sa industry. Sa BPO kasi hindi naman nila tinitingnan kung anong grade mo ng math, English, as long as the skills are fit dun sa role na kailangan nila. But, syempre, katulad ng sinabi niya, yung values kasi kung paano mo na-acquire yung grades is magre-reflect sa workplace mo. Example is, kung nagka-cram ka sa project, magka-cram ka din sa trabaho mo, di ba? Magre-reflect talaga siya. Hindi nga lang siguro palagi, but there's a factor talaga kung ano yung mga habits natin, studying habits natin, yung mga habits natin araw-araw sa school. So, ayun. Lahat ng values na ginagawa natin na nagsisimula sa bahay, puntang school hanggang sa work natin is nagre-reflect talaga. Exactly. Pero, bago tayo pumunta pa, bago natin palalimin pa yung discussion, gusto ko lang kayong tanongin. Ano ba work mo? Starting with you muna, kaya. Work ko? Well, ang pinaka-main ko na work is tutor. Pag-tutor since first year college ako, tutor na ako. Although, during may kapag katagalan, nagiging na rin, nakikisama din ako sa mga projects ng mga kaibigan ko. For example, yung may nagpapagawa ng computer, tumutulong ako sa paggawa ng computer nila. And nitong pandemic, dahil lockdown, na-attract ako dun sa freelancing na trabaho. And since then, pinagsabay ko na yung pag-tutor ko and freelancing. Oh. What about you, Alicia? Ayan, so I've been in the BPO industry since I was 19. So almost 4 years na ako sa BPO industry. So, yung trabaho ko is non-voice, voice, iba't ibang account din. So, alam niyo pag BPO, gising sa gabi, tulog sa umaga. So, bakit ako nagtrabaho? Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga dream na mag-work habang nag-aaral. So, nung before pandemic, pre-pandemic is first year ako dito sa Olops. Gusto ko lang mag-aaral kasi nga pinapaaral ko ng parents ko, ng grandparents ko. Pero nung pandemic kasi, is wala nang choice. Like yung parents ko yung father ko na siya ng work, mama ko housewife. So wala na talagang yung passive income, walang pumapasok, puro lang palabas. And that's the time na nag-decide akong mag-apply. Kasi as a person na, alam mo yan, yung conscious ka sa paligid mo, you'll have this guilt talaga sa sarili mo na, ay, ano lang gagawin ko? Nag-aantay lang ba ako ng blessing? Dapat may gawin ako. So, nag-apply ako sa isang company. Isang beses lang, yun lang talaga in-apply ko. Gusto ko lang siya i-try. And luckily, I passed. And after almost a year, nag-transfer na din ako sa ibang company due to salary compensation. And ayun, magti 3 years na ako sa company na yun. And
yun nga, as a full-time student, mahirap ma-balance yung work tsaka yung pag-aaral. Sobrang hirap talaga. Alam mo yung mga classmates ko, papapasok akong lutang, puyat, grabe yung eyebags ko. So, mahirap talaga siya. It takes 18 para magawa talaga siya. Dapat yung kasama mo din sa bahay, naiintindihan din yung sitwasyon mo. Kung may relationship ka outside school or work, dapat naiintindihan din yung situation mo. And compromise talaga yung pinaka-importante. And dapat alam mo yung priorities mo. Kung makakompromise yung pag-aaral, dapat hindi makakompromise yung trabaho or vice versa. Or kung kaya mong pagsabayin. I'll surely take all those tips if ever na maisipan ko mag-try na mag-work habang nag-aaral ko. And Kuya Arman, how about you? Paano mo nababalance yung work and studies? Most of the time, more on negotiation skills lang between me and the professor. Oo man. Kasi there are times kasi na nagbabangga yung schedule ko sa work and sa studies. And syempre, para hindi naman masakripisyo yung work, kinakausap ko yung prof ko na, Sir or Ma'am, baka pwede pong i-delay ko muna yung pag-submit ko ng project na ito and babawi na lang ako sa ibang mga kulang ko na requirements. Sa work naman, kapag let's say may activity dito sa school, pwede naman mag-give. Mag-ano na lang ako, magre-rediempo na lang ako sa katrabaho ko. Kunyari, Sabado ang schedule niya. So sabihin ko sa katrabaho ko na, ako na dyan, sa Sabado na yan. Pahinga ka na lang muna, para lang mabalance. And of course, I try myself na i-focus ko lang yung mindset ko na, kaya ako nagtatrabaho kasi may needs ako. Okay, may needs ako. Yun na lang iniisip ko para lang mabalance. Mabalance ko yung sarili ko between work and study. May need ako. I need to be fed, kumbaga. I need resources, financial resources, kaya ako nag-work. And I need also to study kasi to develop in my career. So, doon ko siya ginagawa ng kompromiso. Okay, so hindi lang pala talaga sa atin na nanggagaling yung support and dedication mo. Kailangan meron din tayo nakukuha from the people around us. Sa mga katrabaho nyo, sa mga klase nyo, and sa mga professors nyo na pagbigay ng konsiderasyon. Yes, so. Alright, so... And ikaw din, Hazel, since sabi mo full-time scholar ka. So, paano mo binabalance yung pagiging isang anak at estudyante? And ano yung mga challenges na, naranasan mo? Ano bang may? Scholar tips. Hindi. Ang ko lang naman, actually hindi ko na-expect na makakapasa ako sa scholar program na Carmen Calais sa College. Tinry ko lang siya kasi first, gusto ko talaga sa Ateneo. Ang prior course ko is BS Psych. Pero yung napasa kong course sa Ateneo ay BA History. And another thing na nakalimutan kong gawin, kasalanan ko naman, wala ko ibang sinisi, ay mag-apply sa scholarship program ng Ateneo. Na nung nakita ko yung result, feeling ko talaga sobrang laki ng chance ko na makukuha ko yun. Kung tinry ko lang. Masyado kasi akong nagpakampante and masyado ko rin binabayad sarili ko na, ay okay, tatry ko lang naman mag-apply sa Ateneo, hindi naman ako makakapasa yan. Pero, ayun, nakapasa. Kaso wala akong financial resources. Ang naging resort ko lang is, okay, mag-apply din ako sa ONOS. Ito na talaga, final na. And if di ko ito makuha, go pa rin, sige, makakausap ko naman yung parents ko regarding sa tuition. And siguro kung di ako nakakuha ng scholarship, makakagaya nyo rin ako ng working student. Pero ngayon na nandito ako, masasabi ko lang, kailangan talaga meron kang time management and hindi ka dapat nagagahol sa oras. Kailangan meron ka pa rin time sa sarili mo. Kailangan meron ka pa rin time sa pamilya mo. Kailangan meron ka rin time sa school works. Ayun, so follow up ko lang, Hazel. Na-perceive mo ba yung nasa blessing na yung nangyari sa atin ngayon and napunta ka dito sa Olos? Blessing in disguise ba siya sa'yo or dahil wala ka lang choice kaya? No, blessing talaga siya sa akin. Kasi sobrang laking ginhawa pagdating para sa parents ko na wala na silang iniisip na babayaran sa tuition fee. Kasi sa aming apat na magkakapatid, ako na lang yung nag-aaral. And laking pasasalamat nila na ginawa ko yun and nakuha ko yung scholarship kasi nga, syempre, bawas isipin na rin. And nagpapasalamat sila kasi at the same time, alam nila na nasa akin yung pasanin kasi nga kailangan ko i-maintain, nasa akin yung pressure. Grabe, no? So, ang bigat pala talaga ng mga responsibilities natin sa buhay. Iba-iba lang talaga ng factor and ng areas. And paano na ba na-foresee yung sarili nyo in the future? Magtatrabaho ba kayo or
Magmasteral or what? Ipagpapatuloy niyo ba yung career or yung course na fit or yung job na fit sa course niyo? Or In my case, siguro during the first years, kasi syempre, meron na pag-usapan yun sa contract scholarship. And siguro mababago lang yun after kung maranasan yung pagtuturo mismo sa field na yun. Siguro magkakaroon din ako ng realizations kung gusto ko ba talaga, kung kaya ko ba talaga. Pero kasi habang nag-aaral ako, binibuild up ko na yung passion ko para sa pagtuturo. Para kapag nagtrabaho ako once na makagraduate ako, nakaklase na talaga. Wala nang atrasan. Yun na siya. ayan, so ikaw naman PR. Ano ba? Sure. Well, sa totoo lang, I had a hard time planning for my future, lalo na nung nagka-mental health problems ako. Siguro ngayon, I would see myself as an employee na lang siguro. However, gagawin kong base yung resources na makukuha ko from being an employee para ma-pursue ko yung isa ko pang passion, which is writing. So, syempre mahirap naman kasi mag-pursue ng passion ko lang resources. So, ayun ko muna, magtatrabaho muna ako, mag-iipon ako, then pag naka-ipon, I would either continue masteral degrees sa education or ipapursue ko na yung writing full-time. So, mo siyang papasok sa planning. So, nakaplano na talaga lahat nung gusto mong gawin. Like, di man siya diretso sa future, like, 100% sure. At least, meron ka ng outline. Yes, so, Totoo yan. So yung planning talaga, alam mo yun, yung future kasi natin magsa-start siya sa plano. Exactly. Kung paano tayo humakbang, sa kung ano, mag-take risk ba tayo or what. Kasi kung wala tayong plan, so wala talaga mangyayari sa buhay natin. Kasi everyday, lagi kong inaano sa isip ko na, nagkatrabaho naman ako, I mean, not to brag, but may means naman ako i-sustain na yung sarili ko. Pwede na ako mag-stop mag-aral, bakit ako mag-aaral? But yung plan kasi natin na gusto ko makatapos, iba pa rin talaga pag may diploma ka, sabayan mo pa ng discarded, di ba? So, swak na swak talaga sila. So, the power of planning talaga is, dapat, hindi iba-iba man siya ng style, iba-iba naman si PR, iba yung style niya. Ikaw, iba din yung style mo kasi gusto mo in the first year, titignan mo pa if magpupursue ka or you'll change your career. Sa akin, iba din yung power of planning ko. Ako, takot ako mag-risk. As of the moment, gusto ko dun muna ako sa stable ako. Iba-iba, but at the end of the day, yung planning mapupunta sa resolution mo. Kung ano ba talaga yung mapupuntahan natin after that plan. So, sana, hopefully. yes, hope. Okay, so napakaganda ng mga na-share niyo. Parang motivate na ako magtrabaho. Ano ba? Pero seryoso, in my case, hindi talaga naging madali. Ever since naman na naging student ako. Siguro nag-start lang akong maging hands-on sa pag-aaral ng grade 8. Kasi doon ko natikpan kung ano yung feeling na maging honor student. So grade 8 onwards, honor student na talaga ako. And siguro doon din nag-start yung mas naging conscious ako sa grades ko and sa performance ko sa school. Kahit dati naman, feeling ko mas masaya ako nung hindi ko iniisip yung mga yun. Pero at the same time, nagkakaroon kasi yung self-fulfillment kasi kapag nakakamit mo yung goal mo, kahit sa pag-aaral lang, kaysa sa trabaho, andun na siya, parang nabibuild up talaga yung sarili. And I think, nagpapartake din siya sa growth ko as a person. Nakaka-inspire talaga. Pag nagka-baby ako, papahiyan. Baka ipangalan mo na sa akin. Ayan, so sa akin naman, medyo madrama. Pero to make it short, happy-go-lucky lang kasi ako simula nung elementary and high school. Kasi hindi kami pinipressure sa bahay. Kung mag-aaral ka, sige, pagpasa ka. But monitor yung grades namin. But hindi mo maramdaman na pressure ka. Pero syempre, bonus nga sa parents, masarap na i-regalo sa parents natin yung recognition. Yun, after ng long journey na nag-aaral lang ako, kapag pumasok ka sa pagtatrabaho, katulad sa'yo mo nakaka-motivate magtrabaho. I suggest, sabi ko ito sinasabi sa mga friends ko or sa mga pinsan ko, sa mga kapatid ko, habang may nagpapaaral sa inyo, mag-aaral kayo. Mag-aaral lang muna kayo. Huwag muna kayo magtrabaho. The idea of having money to sustain yourself is really tantalizing sa tenga. Maganda talaga siya pakinggan. However, yung struggle to get there, sobrang hirap. Nandun yung existential crisis, andun yung shocks, 23 na ako, 22 na ako, first year pa rin ako, second year pa rin ako. Bakit di ako makasabay? Sa akin,
marami na-depress ako, tapos kasi pinaaral muna lang ako, ganyan, dapat di ako nag-stop, dapat nag-aaral ako ngayon, ano kaya, lalo na kapag nakikita mo sa Facebook yung mga friends mo graduate na, kasi kasabay ko yung pang 5th year ko na kasi ito sa OLOP. So yung mga college friends ko from first year is graduate na nakapag-diploma. Siyempre, kahit sabihin mo, okay lang na motivate ka, but at the back of your head, merong pinch sa puso mo na sana ako din, kailan kaya ako, sana ako din. Bakit kaya, bakit nangyari sa akin to, nahuli ako, tapos minsan pwede discourage ka pa na, ala, parang hindi na ako pwede. Dito ngayon yung Vox nga talaga nag-hesitate ako sa mahal kasi feeling ko, hindi na ako fit, parang matanda na, pinaglipasan ako ng panahon makisabay sa inyo. But, ayun yung kagandahan sa Vox, talagang inclusive sila. Regardless of age, regardless of your experience. Ayun, so, nandito naman tayo lahat. So, share our inspiring stories. And, ayun nga, gusto ko lang sabihin na habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng iba't ibang priorities. But, let's priority our studies kasi sobrang importante talaga ng pag-aaral. Same with Alicia din, na madalas nakikita ko din yung mga kasabayan ko. Ako nandito na ako since 2015. So, tagal na, di ba? So, nakikita ko yung mga kasabayan ko. Yun nga, graduate na, may trabaho na, yung iba may asawa na nga eh. Ako nandito pa, nag-aaral, nagtatrabaho pa. There are times na minsan parang naisip ko sa sarili ko na parang nagsisisi ako na bakit ko pinasok yung pagiging working student or bakit ito yung buhay ko. No, bakit ganito ako, ganito yung katinding pangangailangan ko. Kaya ako pumasok bilang working student. But at the end of the day naman, para sa akin, may dalawa na lang ako na pinangahawakan. Una, kung ano man yung natututunan ko sa trabaho, magagamit ko rin naman sa buhay eh. Diba? Pwede ko na, habang nabubuhay pa ako, pwede pa ako umunlad. Yes, nahuli ako sa ibang mga kasabayan ko. Pero may time rin naman para sa akin na mag-excel. And pangalawa, nag-enjoy pa rin naman ako dito. Wala namang Dito naman ang box. Wala namang pumipigil sa akin na mag-enjoy bilang isang estudyante. Even though technically mas matanda na ako sa kanila, kuya na nila ako kumbaga. But yun nga, makasama ko naman sila, mababait naman masaya sila kasama. So kahit pa paano, nawawala rin yung parang, sabihin natin kalungkutan na rin na napag-iwanan ka. Napapalitan na siya ng pag-asa na at the end of the day, mararating ko din kung ano yung gusto kong marating. Tsaka, alam mo yung binabasa ko na ang buhay daw is hindi karera. Tsaka, ang pinaka-biggest enemy talaga ng tao is yung nasa mind natin. Minsan tayo lang nag-depression sa sarili natin. Exactly. Di ba nga, katulad din Kuya Hazel and me, malayo pa, pero malayo na. Yes. Diba? So, ako, 4th year na next year, sa isa 3rd year, si Kuya 3rd year. So, sobrang minsan mapapaisip ka na lang na iniiyak ko to last year, pero ngayon nandito na ako. So, ayun, lagi lang siguro tayo mag-perceive ng positive sa buhay natin. At saka kung ano man yung blessings na matanggap nyo, especially yung Kuya Armand and Ate Alicia, deserve nyo yan kasi napaka-hardworking yung dalawa. And at the same time, sobrang dami kong natutunan sa inyo ngayon. Kahit ako, hindi pa ako nakakaranas na maging working student ever. Kasi nga sobrang hands-on ako sa pag-aaral. I think nakikita ko yung bright side kung bakit may mga working students. And at the same time, nakikita ko na yung efforts nila, hindi lang naman napupunta sa wala. Kasi nga meron silang gustong makamit. Meron silang gustong gawin para sa sarili nila. And iba lang talaga yung path na napili nila. Pero hindi ibig sabihin nun, iba na sila sa amin na full-time students. Kasi at the end of the day, pare-pareho tayong may pangarap, pare-pareho tayong may inaaral. And siguro, pare-pareho rin tayo na ito yung pinaka-favorite ko na question kasi every time na, alam mo, may ginagawa tayo, lagi tayong may strategies. Yes. Diba? Future educator, alam natin na may different strategies in teaching. So, sa buhay natin as a scholar, a student, a full-time student, and working student din, ano ba yung mga tip and strategies mo sa mga viewers natin sa pagiging scholar? Paano mo ba nababalance? Dean's list ka, diba? Paano mo yun na-maintain and whatsoever? Yung tips ko lang naman para sa inyo, time management talaga. And at the same time, don't pressure yourself too much. Para sa mga co-scholars ko dyan, alam kong nakakapagod na minsan and
Hindi rin napapagod yung isip ko kakadaw. Pero huwag tayo magpapadala. Alam ko, mahirap kahit i-gaslight yung sarili mo na, sige, kaya mo pa yan. Pero at the same time, huwag nyo rin ipagkait sa sarili nyo yung pahinga na deserve nyo. So hanggang maaari, bigyan nyo rin ng time yung sarili nyo na huminga muna. Yun lang talaga. How about you, Mary? Okay, so una, sa mga nag-stop ng college, yung tumigil muna sa pag-aaral para magtrabaho muna. Ang tip ko sa inyo, mag-ipon kayo. Okay, mag-ipon kayo. Kahit paunti-unti para pag plano nyo na mag-college or plano nyo nang ituloy pagka-college nyo, secure na yung gagastusin ninyo. And of course, learn from your work. Kasi ang work, may disiplina yan eh. May skills yan na pwede nyo rin gamitin sa kung anumang course na pwede nyo i-pursue once na stable na yung kalagayan ninyo. For example, nagtrabaho kayo sa call center. Communication skills yan. So kung plano mo maging teacher kapag stable na, magagamit mo yung communication skills mo na natutunan sa call center. Kapag pinagsasabay naman, katulad sa akin, focus. Learn how to set priorities. Kung ano yung priority mo sa eskwela at priority mo sa work, kailangan ano yun siya, parang gawan mo siya ng effort. Balance. I-balance mo siya, okay? Huwag mong isa-sakripisyo yung isa para dito, okay? And kapag may nagpapaaral sa inyo, isa lang, don't disappoint them. Okay? Huwag niyong pasasamahin loob nila. Kailangan ipakita niyo na worth it yung paghihirap nila na pag-aralin kayo. Lalo na, obviously naman ang pera, napakahirap kitain ngayon yan. Talagang pagod yan, puyat, sakripisyo. So, ipakita ninyo na talagang lahat ng pagod na pagsisikap ninyo, mama, papa, sulit na sulit yan para sa akin. Okay? So, what about So, sa akin yung mga nag-stop ng college para magtrabaho, just stop yourself. It's okay. Okay lang yan. Don't be so hard sa sarili nyo. Kasi kailangan kasi natin. Alam nyo, mahirap ang buhay, may pangangailangan tayo, and family. Like yung culture natin as a Filipino, talagang family-centered tayo. So it's okay, wag yung masyadong dibdibin. But okay lang din, sabi ko diba, it's okay not to be okay. Kapag kaya na, then go. Pag hindi pa kaya, pause muna. Kasi mahirap kapag pinagsisihan yung mga bagay, diba? So kapag kaya mo, then sige, go lang. Ano ka lang, patuloy ka lang. Kapag di ulit kaya, stop. Pag kaya ulit, patuloy. Ang pinaka-importante is, nagpapatuloy ka, may progress. Mahirap yung wala kang progress, nakastay ka lang. So regardless, 10 years, 20 years, may kilala nga ako nag-masters, 10 years. Diba? But, master teacher na siya. Diba? Pa rin siya na. Correct. So, regardless of the time frame or timeline, dapat may progress pa rin tayo sa buhay natin. And yung pinagsasabay yung pag-aaral tsaka yung school, kalma lang. Tsaka meron namang mga, may mga, pwede ka naman mag-compromise. Like, katulad sabi ni Kuya Arvin kanina, pwede ka naman makausap sa prof mo pag di talaga kaya. Sa boss mo, mag-file ka ng leave, mag-SL ka, mag-VL ka, kasi deserve mo yan sa sobrang pagtatrabaho mo. Yes. And learn to balance na lang. Balancehin lang natin yung bagay-bagay. Hindi yung na-overlap yung pag-aaral tapos trabaho. And know your priorities. Ano ba talaga yung mga bagay na pag nawala sa'yo or napabayaan mo is okay lang. Diba? And sa mga may nagpapaaral, katulad ng mga sinabi nila, let's all value the hard work and money na in-invest. Kasi pag-aaral, investment yan. Yes. Ilang years kang papaaralin ng magulang mo natin. Investment nila tayo. Diba? So, kahit public school, private school, we are our parents' investment. So, mga love child tayo ng mga parents natin. So, yung investment na yon, kailangan, hindi natin yung i-bankrupt. Kailangan, natin yung parents natin. Though hindi required mag-give back, kahit hindi monetary, the point na nakapagtapos ka, sobra-sobra na yung sa pagbibigay sa parents natin. And yung future naman natin yung nakasalalay doon. Yes. Kahit tayo pinapaaral, kasi gusto ng parents natin, mas maging okay yung career natin. Kasi sa Pilipinas, regardless of minimum wager ka or about minimum, yung mga requirements is kailangan bachelor's degree ka, diba? Exactly. Yun. So, gusto lang naman ng parents natin is mapabuti yung mga kalagayan natin. So, kung may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka lang. Focus ka lang sa pag-aaral and be the best version of yourself. Napakaganda.
Sa inyo yan mga kabataan. Actually, same, may naalala lang ako sa kwento nyo. You guys remind me of my kuya. Kuya, kung nandito ka man. Di buhay pa siya, nag-stop kasi siya ng second year and para magtrabaho. Pero actually nung anniversary lang ng parents ko, bumili siya ng air conditioner, init eh. Yun yung gift niya. And natutuwa lang ako kasi parang kayang-kaya niya nang mag-provide sa sarili niya. And lately lang din, nakabili siya ng sarili niyang motor. Pero pag tinatanong ko siya kung gusto niya, mag-aaral ka pa, kapag tinatanong siya ni mama, ang sagot niya, oo, may natay ko lang sa isip na kapag tapos para kaya ko naman na yung sarili ko. Natutuwa lang ako kasi hindi siya nag-stop for nothing. Talagang meron siyang plano. Bago pa siya mag-stop, nakakilera na kung ano ba yung gagawin niya and kung para saan ba yung sakripisyo na yun. So, para rin pala sa akin na pamilya. Minsan ihag mo din yung kuya mo. Thank you, kuya. Yes. Kasi minsan yan lang din yung kailangan namin eh. Kahit di kami vocal, thank you and appreciation lang is very good enough na para sa akin. I got you on that. Libre mo na lang ako ng coke mamaya. To conclude, diploma, di ba, ano niyo yan, nakikita niyo sa social media? Yes. Si Frank Miller. Ayan, so diploma or discarte, yun yung super controversial na pinag-uusapan ngayon. So, I want to know your perspective as a scholar. Diploma o discarte? Both. Kasi kahit hindi ako nag-work, sa pagiging scholar pa lang, kailangan ko pa rin ng discarte. Kasi at the same time, dun din naman ako pupunta eh. Like, all of this effort, kahit nag-aaral pa lang ako ngayon, kapag natapos ko na, papasok na rin ako sa working industry. And mas maganda na habang maaga pa, open akong matuto and open ako sa tips na nakukuha ko. Para pagdating ko doon, hindi na ganun kalaki yung adjustment na gagawin. And that's it. How about you, Kuya? Well, medyo komplikado yung topic na yan. Kasi tingkatalunan siya talaga. Yes. No, to the point na nagkakaasara na yung mga influencers kung tawagin. Pero sa current state of economy natin, mas lamang talaga kung may diploma ka. Lahat ng kumpanya sa Pilipinas at kung gusto mong umangat ng rango sa company, kailangan mo talaga ng diploma. Yes, diskarte can help you, pero may limit yan eh. Talagang mas hinahanap yung talagang may pinag-aralan. So, diploma pa rin talaga magiging yung pinaka-assured na hope mo to succeed in life. What about you? Sa akin, diploma or discarte, it's based on the situation. Minsan kasi diploma, kasi may kakayahan tayo kunin yung diploma. May means tayo to get that. However, merong mga situation na wala silang means, kaya discarte, nila, puhunan. Oh. But I agree to both of you, kailangan dapat dalawa. It takes two to tango. Dapat dalawa talaga. Diploma plus discarte plus diploma. So, to succeed in life, dapat hindi na yung pinagtatalunan talaga sa totoo lang, di ba? Dahil parehas talaga siyang recipe for success, diploma and discarte. Yes. Sa feeling ko naman, di mo rin makukuha yung diploma kung hindi ka Totoo yan. gagamit ng discarte. Kasi yung mga studying habits mo, yun yung discarte mo, di ba? So, hindi lang siya related sa work, kung paano ka rin mag-study and kung paano mo rin ikapang yung pag-aaral mo. Walang mangyayari sa atin kapag tamad tayo. Tama. May diploma ka nga, wala kang discarte. Anong mangyayari, di ba? So, kailangan talaga both sila. And minsan yung diploma, papel lang yan. Bakit malaki yung power ng papel na yan? Pwede kang i-change yung buhay mo sa papel na yan. And same as discarte. So, yun, sobrang ganda ng topic natin for today, no? Yes! Alright, you guys. That's it for today's episode of Chikahan Sessions with Boxcast. We're sure you enjoyed this one, so please share what you think. And of course, stay tuned to our next episodes. We'll see each other again soon. That's it. Paalam!